good evening, Dane Sign. Dane Sign is here today to give you an update on what's new in Adobe After Effects. So I have a sample footage here in my project panel. Let's bring it now. This candle footages in our timeline so that it can create its own composition. Then how are we going to activate the object matte tool? Let me just zoom in this one. So yeah, so object matte tool, uh, its power is rotoscopic, so it has uh, two elements, which is the rectangle and the lasso tool. So how are we going to use this? We can actually use the usual thing. When we rotoscope, we double click this layer so that we can go to the layer panel here. Then we can actually use any in here, since dito sa rectangle, if we use this rectangle and we hover it over this footages, you can see it already recognize what object we want to select. So we can actually click this, so you can see it already remove some of the unwanted elements. Now after we do that, don't forget to render this. Press space bars. Now after we do that, we can go to the object matte properties ng candle. Galaw-galawin lang yung properties nitong feather. Itong feather. Tingnan natin kung ano mangyayari sa edge niya. Ayan, medyo nag-i-smooth siya. Unlike if we go to the zero, medyo crisp yung ano niya eh. Diba? Ayan, nakikita nyo. Let's make it to 10 para mas makita nyo. Then the contrast, ayan, mas nagiging smooth pa siya. Shift edge, ooh, nag-expand siya. So let's minimize this. Reduce shutter, ayan, medyo konti lang. Ayan, so let me remove the zoom, ayan, and close this one, ayan, para hindi magulo. Ayan, so medyo okay naman siya. Yun nga lang kasi sa end ko, parang ayoko ng masyadong smooth, masyado yung pagkaka-lining ko dito sa sa ang tawag dito sa candle. Tapos gusto ko yung dito sa mismong candle. Talagang ano siya, yung smooth lang. Talagang parang ano lang siya, yung may pagka blurry yung side niya. So how are we going to do that? Let's go to our project panel again, and let's call candle, make, drag it to the composition icon para makapag-create tayo ng another composition. Then let's duplicate this, make another duplication. Ayan, tapos i-rename lang natin to into fire and this into body. So kung nahuhulaan nyo kung ano na yung ginagawin ko, tama kayo dyan. We are going to separate these two items. We are going to mask mask dun sa isang body, tapos mask naman dun sa fire. Okay, so dito sa fire, double click ulit natin. Ayan, tapos dito tayo sa lasso. Bakit pa ako gumawa ng another composition para dito? It's to avoid confusion actually, kasi nung ginawa ko kasi siya, na nag-ano ako, ang tawag dito, nag-duplicate ako inside doon sa ginawa kong dito sa rotoscope ko. Medyo nalito lang ako kasi nga, alam mo yun, tatlong layer na sila. So gumawa na lang ako ng sarili kong another composition para di na magulo. Ayan, so hide ko na lang muna tong body. Ayan, so dito tayo sa fire. Ito muna. Tapos make sure na yung inyong current time indicator is naka 00. Ayan, i-trace lang natin to. Kahit mag-outside, ano kayo, okay lang yan. Ayan, kita nyo, diba? Sexy, okay lang yan. Ayan, tapos make sure, don't forget to render it. I think okay siya sa unang rendering natin kasi nakaka-capture niya yung pinakagalaw ng fire. So, wala naman siya naiiwan.
Diba? If we go in here, ayan, mukhang wala namang siya naiiwan. Okay, so let's move to the body. Okay. So, body naman tayo. Now, dito, pwede na natin gamitin din itong lasso tool ulit. Double click lang natin to. Actually, we can use the rectangle if we want. Yan, tingnan natin. O, diba? Na-capture niya kaagad. Tapos, gusto ko ma-capture din niya to. Oops! Ayan, diba? Kita yun na yung mistake ko. Diba? Anyway, at least I go back. Ayan. Tapos, let's not forget this one. Add lang natin. We don't have to press any keys in our keyboard in order to add another selection. Ayan. Ngayon, if you're going to wonder, if walang press selection sa pag-add ng selection sa keyboard, ano daw? If walang, gulo ng inspiration ko dun if wala akong ipe-press na any keys on my keyboard para mag-add ng selection, paano naman yung yung subtract or pagbabawas? So, may isang key ka lang na kailangan pinutin, which is the Alt. Ayan, nakita nyo. Ayan, let me zoom in. Ayan, Alt. Para mabawasan siya. Mukhang wala naman tayong babawasan dyan. So, everything is good now. Ayan. At least alam nyo lang kung ano yung keys na pipindutin nyo in case that you want to remove, magbawas ng selection. Ayan. So, after that, let's render it. Ayan, mukhang nababasa naman niya. Oh, that's great. Ayan, mukhang okay din siya sa unang run natin. Okay, after that, ayan. Kita nyo na, let's close this na. Ayan, nakita nyo na gumawa na tayo ng dalawa. Ayan. So, now, let's go first to the fire properties. Yung fire properties natin, let's make, ay, mali pala yung pagsusum ko. Hindi pala dapat yun. Ito. Ayan, ito dito. Yan na natin. Ayan. Yan yung mga gusto ko eh. Yung mga tipong, ano na, yung parang lalabo yung mata mo dun sa edge ng ano. Ayan. Eto hindi na kailangan to. Ayan, ganyan lang. Reduce shutter. Ayan. Ngayon, kung medyo, tingin nyo, medyo maano siya. Parang humihiwalay na siya. Baba na lang natin. Dinaya na lang dun. Ayan. Tapos ito, yan, para medyo bawasan lang natin yung sobrang edge niya dito. Ayan. Iganyan lang natin. Tapos medyo lagyan lang natin ng, tingnan natin kung contrast ba. Contrast ba? Or feather? Huwag feather. Ayan. Contrast lang. Ayan. Nakita nyo. Now, if I'm going to drag the candle to here, para makita lang yung comparison. Ayan siya. Diba? Mas maayos to. Okay? Now, let's delete it. Ayan. Now, we can drag the blurred lights. Ayan. Iyan na lang natin to. Baba lang natin yan. Tapos ito, baba lang natin to. Then, there you have it. Okay. Ayan. Thank you for your time, guys. I hope this will help you on understanding how you can use the Object Matte tool. Okay, bye-bye!